Alam mo ba na maaari kang magbayad ng 5,000 piso dahil sa paggamit ng plate number ng LTO? Welcome back mga bay, U-Bike Rider po from Cebu City. Sa mga bago pa sa channel ko, gumagawa po ako ng mga contents na ganito. Kaya mag-follow na po kayo or mag-subscribe. Now, ang topic natin ngayon mga bay is tungkol po ito sa pag-upload sa ating bagong plaka dun sa LTO. So medyo mahaba-habang video ito mga bay. Nabigyan ko lang kayo ng konting background mga bay ha. Na itong plaka ko, now I think I got the plate number around March. Process na natin yung pag-upload on the month of July 2024. So that was last year. At panoorin nyo hanggang dulo yung reaction natin tungkol dito. Okay? So ito yung mga videos mga bay. 8:30 pa lang ng umaga, nasa mall na tayo, dala natin yung ORCR na kailangan para sa upload at yan, nakaline na kami papasok ng loob at yan, takbuhan na talaga yan mga bay at unfortunately, pagdating natin sa taas, nasa 20 plus na tayo dahil mabagal tayo tumakbo at lahat-lahat natapos natin mga bandang 1:30 na at sinabihan tayo na makaka-receive tayo ng text 2 to 3 weeks na uploaded na umano yung plaka natin. Now, pagdating natin sa mall mga bay, tinan nyo, grabe, ang taas na ng pila. Now, merong ibang tao dito mga bay na madaling araw pa lang hindi pa nagbubukas yung mall is nakapila na sila dahil gusto nila na sila yung makauna. Nasa peak hours din ng LTO nito. Kasi malapit na ang September 1 kung saan doon nila sisimula or i-implement yung no plate, no travel. Kaya yung mga tao dito is nagpapanik na. Gusto nila na malaman kung na-upload na ba yung plaka nila. Okay na ba yung balance plate nila para hindi sila mahuli ng LTO. Pagdating ko dito is wala na yung number or bus na yung number kaya in-advise tayo na bumalik na lang ng ibang araw para makakuha tayo ng number at ma-process yung pag-upload process na naman. Dito mga bay, marami ding mga tao na nagagalit dito dahil merong iba na galing pa sila sa malayong probinsya. Ito lang yung rason kung bakit sila lumuwas sa Cebu City dahil ito lang yung LTO branch na mga bay na nag-a-upload ng plaka at nag-cater ng balance plate. Sa time na ito, na-overwhelm talaga yung LTO dahil sarami ng tao na dumarating araw-araw to beat September 1. At marami din talagang complaints na ayaw ng mga tao na mahuli sila ng LTO. $2,000 years later. Okay mga bay, unfortunately, 2 to 3 weeks later, wala pa rin tayong natanggap na text galing sa LTO. Almost 2 months na tayo hindi nakatanggap ng text, kaya babalik na naman tayo sa LTO. Another gastos na naman, another hassle na naman. Bus na naman ang oras natin dito. So hopefully, ito na talaga sana yung iniintay natin para ma-upload na yung plaka natin. So ayan mga bayan, dito tayo ngayon sa LTO. Nakapasok na tayo sa loob. Unfortunately, need pa natin ipa-xerox yung plaka natin. So nasa copy natin ito, yung OR at CR. Sinabi ko doon na last July pa tayo pumunta dito at wala pa din tayong text na receive. So ito ng process ngayon, papa-print lang natin yung plaka. At sabi nila, iiwan lang daw doon sa desk. Tapos na natin yung lahat ng requirements dito. So isasubmit na natin to sa desk. Tapos magtatanong tayo kung ano nga ba yung updates nito. At sisiguraduhin natin na talagang makukuha natin yung text nila 2 to 3 weeks. Kasi yan yung promise nila noon. Unfortunately, wala. Pero pag pupunta kayo sa mga emissions, merong extra payment, 300 plus ato, 400. Isang araw lang, upload ka agad. Ipangan pa ni pangalan o contact number siya, sir? Contact number lang. Sure na kita nga matiksan na ni sir. Mga, mau gyapon mga 2 to 3 weeks. Yun, na-temp lagi ko anang sa emission lagi nga. Sarka adlo, ma-upload na yun. Tingab ko anang, magkasi ko sa ika-ika. Pero kani sir, sure naman yung gani nga, wala yung backlog ron sa kuwan sir. Tana di ko sa ini ko man ko ano sa isod ka process din ani. Mo ni mo na? Oo, sa ganito. Balance plate. Ko balik ko ana diri yung sa akong dalho na ka Yan ay kapo. or CR gyapon. How long na sa take na siya Sa kadlaw. balance plate. Thank you. Okay mga bay, so nasubmit na natin lahat yung requirements. So sabi nila 3 weeks, magte-text daw sila na tapos na i-upload yung plaka. 2,000 years later. Okay, so ngayon mga bay is May 26, 2025. Pupunta ulit tayo ng LTO para i-follow up yung pa-upload ng ating file or yung bagong plaka natin. Hopefully, ma-upload na ngayon kasi ang tagal na. Kita tayo dun sa Robinson's Galleria, Cebu.
So yan mga bay, dito na tayo ngayon sa Robinson's Galleria. Tingnan natin kung ano nga ba yung resulta sa lakad natin ngayon. Daming tao. Sing, kaunom na nila kung ba't paluap ko din sa upload. Wari ako nung look up sa niya ako sir. Kaunom na nila kung balik sir. Hingnan ko 2 to 3 weeks ko no. Last year pa ko sa balik-balik ko. Upload ra. Last ko niyari, February 21, ipasaligan ko, 2 to 3 weeks, wamang gyapon. Sir, ngapon sir, paluap ko ni sir. Ha? Wala lagi ko kadawat og text lagi ani sir nga upload na. Balance plate na ko sunod ani. Wala ko madawat nga OR kanang receipt ana sir. Hindi ko pa verification. June na mo sa tax sir. So pwede na nina ko matawad karon. So ayan mga bay, tapos na tayo sa LTO. Uploaded na pala yung plaka natin. Putang ina, hindi naman lang tayo sinabihan na naka-upload na pala. Sabi nila uploaded na, hindi naman lang ako nakapag-receive ng text galing sa kanila na uploaded na pala. So ang next na gagawin ko mga bay, since yung nakakabit na plaka sa atin is yung luma pa, yung gagamitin natin is yung bago na. May na ngayon ha, May 26. Next month na pala, paparehistro tayo. Biruin nyo ha, kung hindi tayo pumunta dito, hindi pa natin malalaman. Uploaded na pala yung plaka natin. Busik talaga. Tapos yung gamit ko is yung lumang plaka pa. Hindi, syempre mahuhuli ako kasi yung nasa system ng LTO is yung bagong plaka na. And to think mga bayan, next month na pala yung expiration ng bagong plaka ko. So talagang huli talaga ako kung umabot ng July tapos hindi pa ako nakapag-rehistro. So ayun, penalty tayo, 12,000 pesos doon. Kakabisit nitong LTO. So ayan mga bay, tapos na tayo dito sa LTO. Yes, correct. Second opinion natin mga bay, correct. Uploaded na talaga yung bagong plaka natin sa LTO. So advice talaga ni sir is pwede na tayong magpa-renew for next month. Sabi ko, sir, what if na merong checkpoint na nangyari tapos makikita nila sa registration natin is yung bagong plaka na ito. Sabi ni sir is mahuli daw ako nun. So 12,000 pesos yung multa. So imagine yung mga bay, no? Kung hindi talaga ako pumunta doon, magmumulta na talaga ako kasi nasa system nila is yung bagong plaka na pala. So ayan, yan yung kabuuang video mga bay, yung experience ko dun sa LTO. So grabe ano, 1 year bago na-upload yung plaka natin. Sa side ko naman, medyo frustrating talaga kasi imagine mo pabalik-balik akong pumunta sa LTO tapos sasabihan ka lang nila, oy, bumalik ka na lang. Number 1 na ano talaga dyan is yung time, yung oras mo. Meron talagang mga tao doon na nag-absent talaga sa kanilang trabaho para lamang na i-process either yung pag-balance plate nila or pag-upload lang. So, pabalik-balik na rin sila. Nag-vent out sa kanilang frustrations dun sa mga windows ng LTO. Ito lang yung mga ganitong mga klaseng scenarios na nakaka-frustrate. Diba mga bay, what if nangyari sa inyo yan? Di ba hassle? Dahil meron mga ibang mga emission centers dito sa Cebu na nag-o-offer ng parang express upload. Magbabayad ka ng 350 to 400 pesos lang ata. Guaranteed mga bay. Maximum of 5 days makukuha or ma-upload na kaagad yung plaka ninyo sa system ng LTO. Magbabayad ka pa para ma-upload lang sa system ng LTO. Tapos ikaw naman na yung sumusunod talaga sa tama is ang tagal ng proseso. So yan lang mga bay. Sana maka-reach ito sa mga sa LTO dito sa Region 7. Hindi naman ito paninira sa inyo mga sir. Ito ay real experience ko and I'm pretty sure na the same experience yung naranasan nila nung pumunta sila doon. Sana hindi na to mangyari sa mga ibang bay natin dyan na magpapa-upload sa kanilang plaka or magpapa-balance plate dahil malaking abala talaga mga bay. Mag-comment po kayo sa ibaba anong reaction nyo sa experience ko tungkol dito sa pag-upload lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe at mag-follow na rin kayo sa Facebook, TikTok at YouTube channel ko. Okay? Maraming salamat sa panonood mga bay. Bye! Peace!